Hi guys! And today, gawa naman tayo ng chocolate crunch cake. Gamit pa din syempre yung Van Houten Professional Dark Compound. Favorite ko to eh. Gagawa tayo ng homemade na foyatin. Ito yung nagtitrending ngayon na pang-add ng crunch instead na kunafa. Kaya huwag na nating patagalin yan. At simulan na natin. Madali lang gawin yung foyatin. Pati yung recipe, madali lang tandaan. 1:1:1 lang yung ratio kung gaano kadaming butter mo, ganun lang din kadami lahat ng ingredients. Dito nga, meron akong 150 grams ng butter, kinirim ko lang yon, tapos nung cream na yung butter ko, nilagay ko na yung powdered sugar, 150 grams din. Hinalo ko yan gamit na yung spatula para hindi na magliparan yung ating powdered sugar. Tsaka ko hinalo gamit yung hand mixer. Tapos pag alam kong na-combine na yung powdered sugar, unti-unti ko nang ilalagay yung 150 grams ng egg whites. Para ka lang din gumagawa ng apa, pero medyo kaiba since ang apa oil ang ginagamit, hindi butter. Alright! Narinig ko lang din yun. So, haluin lang natin yan until well mixed na yung egg whites natin. Tsaka natin ilalagay yung all-purpose flour natin. Yung all-purpose flour natin, 150 grams din. I-divide ko sa ilang portion yung pag-add sa kanya, nahaluin ko siya gamit yung spatula again para hindi manabog kapag ginamitan na natin ng hand mixer. Alright! Si Ate. Nung nakaraan, ang dami kong ginawa nito. Mga nasa 1.2 kilograms ng flour, ng egg whites yung ginamit ko. Kasi sobrang dami ko talagang egg whites. Hanggang ngayon, ang dami pa. Pero ito, syempre, nagbablog lang tayo. Konti lang muna. Nung mahalo ko na lahat ng flour, hinalo ko yan gamit yung hand mixer para siguradong maging smooth yung texture ng ating butter. Katulad niyan. Ayan! Bilog ang buwan, hayaan yun na. So, tingnan nyo yung aking egg whites na pakadami. Pero magagamit ko yan, promise. So, ayan. Gagamit ako dito ng silicone mat. Na-try kong gamitin dito yung malipis na parchment paper, yung glassine paper. Ako, natapon ko lang kasi ang hirap niyang i-peel off. Pwede yung makapal na parchment paper para madali siyang i-peel off, pero much better kung gagamit kayo ng silicone mat kung meron kayo para mas madali talaga, walang hassle. So nakikita niyo yung ginagawa ko dyan, inilalapat ko yan ng manipis na manipis lang. Para mabilis siyang ma-toast, mabilis siyang ma-bake. And mas maganda yung texture niya sa akin kapag ka maninipis lang. Medyo shala yung datingan. Hindi katulad ng makapal. Parang apa na nga kasi siya pag medyo makapal yung texture. Then, isasalang ko na yan sa preheated oven. Dito sa Unox, nag-set ako ng temperature ng 130 degrees Celsius. Medyo matagal yung pagkakabake ko dito. Umabot ako ng 25 minutes. Kapag ka sa deck oven o sa mga, sa deck oven ko lang siya na-try. So, 150 degrees Celsius, umabot lang ako doon ng 7 to 8 minutes. Pero maganda yung luto sa Unox. Pagkaahon nyo sa kanya, ayan, malambot pa yan. Hayaan nyo na mga less than 1 minute, magiging crispy na yan. Katulad yan, tingnan nyo. Nabebend ko pa siya nung una, pero yan, bigla na lang siyang nangalas. Naging crispy na siya pag nahanginan. So, ayan. Ini-store ko yan dito sa container na merong balot na plastic, tas binubuhol ko yan para hindi siya mahanginan, hindi siya lumambot. Pwede kayong gumawa ng madami nito tapos i-store nyo lang siya ng ganito. Basta hindi siya na-expose sa air, matagal yan, magiging crispy yan. So, meron ako ditong prepared na chocolate cake, chocolate moist cake. Tapos, meron na din ako ditong prepared na ganache. Ipa-flash ko na lang sa screen yung recipe ng ganache. Pero na-share ko na din to yata dati. Syempre, ang gamit natin sa paggawa ng ganache ay Van Houten Professional Intense Dark Compound. Alam nyo, hindi kasi siya matamis. Maganda yung finish niya, glossy. Basta, lasang-lasa mo talaga as in intense ang pagkakukwa niya. So, dito, nag-chop lang ako dyan ng nasa 220 grams ng chocolate, Van Houten. Bebenta talaga kayo ngayong holiday pagka ito yung ginamit nyo. Pagka-melt ng chocolate natin, i-coat na natin yung foyatin. Kung mapapansin nyo, hindi ko dinurog ng malala yung foyatin natin kasi haluin natin yan, itotoss natin yan doon sa chocolate. Madudurog na din siya, makukuha nyo na rin yung size na gusto nyo. Hindi ako gumagawa ng ganache para pang-coat sa foyatin. Tandaan nyo, anything na may moisture
ay maa-absorb ng foiatin. So, magiging malambot kaagad yung foiatin natin or kahit anong malutong, kahit kunafa kapagka nilagay nyo sa cake. Magiging moist kaagad yan. So, hindi siya magiging crispy ng matagal. So, chocolate lang ang ipang-coat nyo. So, ayan, pinatong na natin yan dito sa ating chocolate cake na may ganache. Pinapak ko yan. As in, dinidiinan ko siya habang ini-spread para kapag ka ini-slice natin, hindi magkakaalasan yung crispy layer natin. Pwede nyo tong gawin sa mga tubs, chocolate tub cakes na may crispy. Uso to ngayon, nakikita ko sa mga Korean vlogs eh. So, nilagay ko muna yan sa freezer para mag-set bago ko siya i-slice ng ganyan. Ayan. Alright. Hindi nyo man narinig yung crunch kasi hindi ako nag-mic, pero bongga talaga. So, ayun ang mga kalutong tinapay. Sana'y nagustuhan niyo ang ating video for today. Bye-bye!